Isang taon ang nakalipas, lumitaw sa kalangitan sa iba't ibang panig ng mundo ang mga mahiwagang kumikislap na bilog, maliban sa mga rehiyong polar at sa ilang bahagi ng Russia. Maraming pamahalaan ang nagtangkang atakihin ng mga ito, ngunit nagdulot lamang yon ng kanilang pagdami. Kumuha ng mga sample mula sa mga bilog ang mga drone at satellite, at napagpasyahan na hindi naman sila mapanganib hanggat hindi sila ginagalaw. Kaya nagpatuloy ang mga tao sa kanilang normal na pamumuhay habang binabaliwala ang mga ito. Hindi na makalipad ang mga eroplano, kaya nagsimulang gumamit ang mga tao ng mga lobo sa himpapawid upang makalipad. Isang umaga, bumagsak ang isang bilog sa Korea at agad isinara ng militar ang lugar. Isa sa mga sundalo ang nagtangkang barilin ito, ngunit walang nangyari. Pinalitan niya ang bala ng isang totoong bazooka upang subukang muli, ngunit hindi pa rin ito nakapinsala sa bilog. Bigla itong nagliwanag at may lumabas na nakakabinging ingay kasabay ng isang nakatatakot na nilalang. Makalipas ang 4 na linggo sa Sungjin High School, inanunsyo ni Miss Yunyang na kanselado na ang mga aplikasyon para sa kolehiyo. Pagkatapos ay binuksan niya ang telebisyon upang panuorin ng ministro ng depensa na nagbibigay ng pahayag sa bansa. Kailangan ng pamahalaan ng mas maraming tao upang lumaban sa mga nilalang na predator kaya isasama sa sapilitang serbisyo militar ang mga mag-aaral sa huling taon ng mataas na paaralan kasama ng mga nasa hustong gulang. Patuloy pa ring bibigyang halaga ang edukasyon, kaya ang pagsasanay militar ay gagawin pagkatapos ng klase at ang mga mag-aaral ay makatatanggap ng karagdagang puntos para sa pagpasok sa kolehiyo. Nagsimulang kabahan ang mga mag-aaral, ngunit ipinaliwanag ni Yunyang na ang mga kabataan ay sasanayin lamang bilang mga reserba, kaya hindi sila dapat mag-alala. Pagkatapos ay ipinamigay niya ang pahintulot sa pagsasanay militar na kailangang pirmahan ng kanilang mga magulang. Pag-alis ni Yunyang sa silid-aralan, sinimulang asarin ni Ilya si Yang Hon. Dahil araw-araw itong nangyayari, tuluyang nagalit si Yang Hon at sinimulang bugbugin si Ilya. Nagkaroon ng santukan sa loob ng klase at tumagal ito hanggang sa naglakas loob ang ibang mga lalaki na paghiwalayin sila. Sa sandaling yun ay dumating ang mga sundalo upang simulan ang pag-aayos ng programa ng pagsasanay. Kinagabihan, pinag-usapan ng mga bata ang pagsasanay kasama ang kanilang mga magulang. Ang ilan ay sumali dahil gusto nila ang karagdagang puntos o nais nilang makasama ang kanilang mga kaibigan, habang ang iba na may ayaw sumali ngunit napilitan. Kinaumagahan, dumating ang mga mag-aaral sa paaralan at napansin nilang may mga sundalong nagbabantay sa bawat sulok. Ipinakilala ni Yunyang sa klase ang unang Tenyente Lee, na siyang mamumuno sa kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Lee na ang pagsasanay ay gaganapin pagkatapos ng regular na klase at itinalaga si Yuyong, ang pinuno ng klase, bilang nakatataas na pribado. Ipinakiusap din niya kay Chiyul na siya ang mamahala sa pagkuha ng mga video para sa kanilang mga magulang. Ibinunyag ni Lee na may sistema ng gantimpalang puntos. 10 gantimpalang puntos ay katumbas ng isang karagdagang kredito at 30 parusa ay magreresulta sa pagkakadiskarga. Ipinakita sa mga mag-aaral ang kanilang mga barracks dahil ang ilang bahagi ng paaralan ay ginawang kampo militar. Binigyan sila ng hindi komportableng mga kama sa mga silid-aralan at inutusan na itapon ang anumang hindi mahalagang gamit tulad ng mga telepono at pampaganda, kaya nagsimula na magsisi ang ilang estudyante sa kanilang pagpasok. Wala pa sa kanila ang seryosong tumatanggap sa sitwasyon. Pagkatapos ay lumabas silang lahat upang tumanggap ng tunay na baril ang bawat estudyante. Tinrato nila ito na parang laruan sa isang video game, kaya kinailangan silang pag-alitan ng mga sundalo at pinaalalahanan ni Lee na alagaan ang kanilang mga armas dahil ito lamang ang kanilang maaasahan sa panahon ng digmaan. Ginugol ng mga mag-aaral ang natitirang oras ng araw sa pagtakbo upang mapalakas ang kanilang katawan. Kinagabihan, nag-record ang lahat ng video para sa kanilang mga pamilya. Ang ilan ay nagreklamo tungkol sa hirap ng pagsasanay habang ang iba ay umaasang maayos ang kanilang mga kamag-anak. Nagtipon ng mga lalaki sa paligid ng telepono ni Ilya nang madiskubre nila ang isang lumabas na video online na nagpapakita ng mga sundalong pumapatay ng isang nilalang na wala sa kamera. Lumapit si Lee upang pigilan sila at nang tangkain ni Yang Ho na lumipat sa ibang silid upang mag-aral, pinaalalahanan siya ni Lee na ipinagbabawal ang personal na oras. Dahil sa inis, nagsumbong si Yang Hon na may telepono si Ilya at agad itong kinumpiska ni Lee, sabay bigay ng 3 parusang puntos. Handang bugbugin ni Ilya si Yang Hon dahil sa pagsumbong, kaya pinarusahan silang pareho ni Lee sa pamamagitan ng pagpapalabas sa kanila ng maruming tubig. Nabitawan ni Yang Hon ang palayok sa kalagitnaan at ininsulto si Ilya, kaya gumanti ito ng suntok. Nakita sila ni Chiyul habang nagtatapon ng basura at agad niya silang pinaghihiwalay bago pa lumala ang sitwasyon. Sa sandaling yun, bumagsak ang isang bilog at tumama sa paaralan bago ito tuluyang lumapag sa harap ng mga kabataan. Nang itulak ni Ilya si Yang Hon papunta sa bilog, bigla itong bumukas at lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na predator. Ginamit nito ang mahahabang galamay upang hulihin si Yang Hon at kainin siya ng buo. Sinubukan ni Chiyul na lapitan ang nilalang ngunit dumating si Lee sa tamang oras upang pigilan siya. Pagkatapos noon, labis na naguluhan at nasaktan si Yunyang at nais niyang pauwiin ng mga estudyante dahil sinabi sa kanya na hindi ito magiging mapanganib.
Tumanggi si Lee at hiniling sa kanya na itago ang nangyari upang maiwasan ang pagkalat ng takot. Pagkatapos ay tiningnan ni Yunyang sina Ilya at Chiyul, binigyan sila ng kaunting lakas ng loob at hiniling ding magsinungaling sila. Sa kanilang pagbalik sa dormitoryo, itinulak ni Ilya si Chiyul at pinaalalahanan siyang magsinungaling dahil natatakot siyang siya ang sisihin sa pagkamatay ni Young-hoon. Narinig ng ibang mga estudyante ang mga ingay at gustong malaman kung ano ang nangyari, ngunit naniwala silang totoo ang kwento na si Young-hoon ay pinauwi dahil nasugatan. Samantala, bumabalik sa isipan ni Lee ang mga alaala ng bilog na umatake matapos ang pagbaril ng bazooka. Tuluyang nabaliw ang nilalang at pinatay halos lahat ng kasamahan nila, dahilan upang magdala si Lee ng matinding pagsisisi bilang tanging nakaligtas. Kinabukasan, narinig ni Yunyang sa radyo na 30 bilog na ang bumagsak at nagbabala ang pamahalaan sa mga mamamayan na huwag lalapit sa mga ito. Nagtataka ang mga estudyante kung ano ang nangyari sa gymnasium dahil ito ay nasira ng walang paliwanag. Dahil sa insidente noong gabi, nagpasya ang mga sundalo na paigtingin ang pagsasanay ng mas maaga kaysa sa plano. Pinagdaan ang mga estudyante sa iba't ibang uri ng mga obstacle course, tinuruan sila ng CPR, at itinuro sa kanila ang iba't ibang posisyon sa paghawak ng baril, kung paano ito paputukin, paghiwalayin, at linisin. Dahil dito, labis silang napagod sa kanilang regular na klase. Isang gabi, tinakat ni Ilya si Chiyul na papatayin niya ito dahil natatakot siyang ipagsabi nito ang nangyari. Nablock ni Chiyul ang pag-atake at agad tumakbo upang magtago, at nakaligtas siya sa tamang oras. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang nilalang na predator ngunit nagising siya mula sa bangungot na yun. Naglakad siya upang mapakalma ang isipan at nadaanan si Nara na nagsusulat ng pangalan ni Young-hoon sa isang mensaheng, "Gumaling ka sana," na naging dahilan upang siya ay tuluyang mabasag ang damdamin. Kinabukasan, binigyan ni Lee ng 1 minuto ang klase upang paghiwa-hiwalayin at muling buuin ang baril. Kapag hindi nila natapos sa takdang oras, may kaparusahan silang matatanggap. Kinabahan ang mga estudyante ngunit maayos nilang nagawa, maliban kay Isol na nabigo sa hamon. Pinapagsimula siyang muli ni Lee ng paulit-ulit at nainis ang lahat dahil hindi sila makaalis sa silid-aralan hanggat hindi siya natatapos. Lumipas ang ilang oras at nagsimulang mainis ang mga estudyante kay Isol, kaya ginamit ni Lee ang pagkakataon upang paalalahanan silang lahat tungkol sa pagtutulungan. Walang puwang para sa pagiging makasarili sa panahon ng digmaan, kaya ang pagsisi sa kasamahan ay magdudulot lamang ng kamatayan. Kinabukasan, naghanda ang mga estudyante para pumunta sa firing range kung saan sa wakas ay mag-eensayo silang magpaputok gamit ang totoong bala. Habang naglalakad sila sa lungsod, nagulat sila dahil bakante ang mga kalsada at gusali. Malapit doon, may butas sa lupa na nagtatago ng isang bilog. Sa firing range, may isa pang paaralan na kasalukuyang nagsasanay na at nagulat ang lahat sa napakalakas na tunog ng totoong baril. Nagsanay sila ng ilang sandali habang nagrereklamo tungkol sa ingay. Nang matapos, pinunan ni Lee ang kanilang kakulangan sa tama ng putok at binati si Nara bilang tanging nakatama sa gitna ng target. Pinapagsanay muli ang lahat at nagreklamo sila hanggang sa mangako si Lee na bibigyan sila ng dagdag na puntos bilang gantimpala. Sa kanilang pagbabalik sa paaralan, sinabi ni Lee sa grupo na magpahinga muna. Napansin niyang may mga butas ng bala sa paligid kaya gusto niyang imbestigahan ito, ngunit tanging mga kapwa sundalo lamang ang kanyang sinabihan. Nilabag ni Hirok at Taemin ang utos at pumasok sa isang tindahan upang kumuha ng merienda. Nang mapansin ni Yoon-yang na nawawala sila, sinabi niya ito sa mga sundalo kaya nagsimula silang maghanap. Pagkatapos ay sinabi ni Young-soo sa teacher na narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pagkuha ng pagkain. 2 sundalo ang nakakita ng butas sa lupa ngunit nadiskubre nilang wala na itong laman. Samantala, magkasamang naghahanap sina Yoon-yang at Yoo-yang sa mga nawawalang lalaki. Nakakita si Yoo-yang ng baril sa lupa at nang pulutin niya ito, napasigaw siya nang makita niyang may kamay na nakakabit dito. Narinig ng mga estudyante ang kanyang sigaw at agad silang tumakbo sa kinaroroonan niya, kaya natakot sila nang makita rin nila ang kamay. Sinubukang pakalmeyan siya ni Yoon-yang habang napansin ang dugo at mga sapatos sa paligid, dahilan upang lapitan niya ito ng mas malapitan. Pinilit siyang pigilan ni Chiyul at dahil sa sobrang takot ay nasabi niyang namatay si Young-hoon dahil sa isang bilog, na labis na ikinagulat ng lahat. Patuloy pa ring naglalakad ang teacher at labis siyang nasindak nang matagpuan ng mga pira-pirasong bangkay ng mga estudyante mula sa ibang paaralan na kinakain ng maraming maliliit na nilalang na predator. Nang sigawan niya ang mga estudyante upang tumakbo, agad siyang tinugis ng mga nilalang. Nagpaputok si Yoon-yang ng buong desperasyon at nagawang patayin ng 2 halimaw, ngunit nagmintis sa iba at tuluyang naubusan ng bala. Naabutan siya ng mga nilalang at pinatay sa harap mismo ng kanyang mga estudyante. Sa sandaling yun, bumalik ang mga sundalo at nagsimulang magpaputok, ngunit isa sa kanila ang agad na naputulan ng ulo. Habang patuloy ang putukan, nagpanik ang mga estudyante at nagsitakbo sa iba't ibang direksyon. Sinubukan nilang pumasok sa mga gusali upang magtago ngunit lalo lamang nilang nakita ang mas marami pang bangkay. Natagpuan ng grupo ni Chiyol ang isang dagwang dalagita na humihingi ng tulong, ngunit namatay ito nang lumitaw ang isang nilalang sa kanyang likuran.
Bago pa ito umatake, binaril ito ni Lee at napatay. Sa ibang gusali, nagsilabasan din ng mga predator. Dalawang nilalang ang gumamit ng kanilang mga galamay upang hulihin ang isang estudyante at pinilit ng mga kabataan na iligtas ang kanilang kaibigan hanggang sa dumating ang mga sundalo upang patayin ang mga halimaw. Pumasok si Asol sa isang mall at agad isinara ang mga pinto bago pa man siya maabyutan ng mga nilalang. Patuloy pa rin sa pagtulak ang mga ito sa salamin kaya kinailangan niyang tumakbo ulit. Sa isang makitid na eskinita, nahuli ng isang nilalang ang isang dalagita, ngunit bago pa ito umatake, binaril ng isang sundalo ang nilalang. Sa kasamaang palad, isang pangalawang nilalang ang tumalon sa sundalo at agad siyang pinatay. Tumakbo ang dalagita at nagkulong sa loob ng isang kotse, ngunit tumangging pagbuksan ng kanyang mga kaibigan, kaya napilitan ang dalawang dalagita na tumakbo bago muling umatake ang nilalang. Nagkubli sila sa isang silid pang emergency at pinindot ang alarma, na lalo lamang nag-akit ng mas maraming nilalang na nagsimulang basagin ang salamin. Kalaunan, natagpuan ni Sundalong Wonbin ang ilang estudyante at pinangunahan silang muling makasama si Lee, na nakapagsagip din ng ilang kabataan. Nagtago silang lahat sa isang hagdanan habang pilit na nananahimik. Nang mapansin ni Lee na sinusundan ng mga nilalang ang tunog ng alarma, sinundan niya ito at dumating sa tamang oras upang barilin ang lahat ng mga predator bago pa marating ang mga dalagita. May isang nakatagong nilalang na muntik nang umatake sa kanya, ngunit binaril ito ni Nara. Sa loob ng tindahan, nakakita sina Hirok at Kamen ng isang nilalang at tinukso ito, dahilan upang umatake ito sa kanila. Agad silang nabitawan ng kanilang mga armas at napilitang tumakbo sa loob ng tindahan, pilit na iniiwas ang kanilang mga braso sa mga galamay na sumusubok humablat sa kanila. Habang nagkakagulo at bumabagsak ang mga estante, binuksan ni Hirok ang pinto ng freezer upang gawing panangga at itinulak ang nilalang papasok. Agad na napatay ang nilalang dahil sa lamig ng freezer at nakatakas ang dalawang lalaki. Sa isang paradahan, may isa pang grupo ng mga kabataan na patagang naglalakad nang biglang lumitaw ang isang nilalang sa kisame. Nagpaputok ang mga kabataan ngunit walang tumama, ngunit nang tumalon ng nilalang, nagawa ni Chiyol na makulong ito gamit ang isang basurahan. Sa isang van, hinablat ng nilalang sa leeg si Wu Taek, ngunit mabilis na isinara ng kanyang mga kaibigan ang pinto ng sasakyan upang maputol ang galamay. Hinawakan ni Jiangsu ang basurahan upang bigyan ng oras ang iba na makatakas, ngunit napakalakas ng nilalang at nabasag ang panangga. Habang tinatangkang patayin si Jiangsu, nagkaroon ng matinding konsentrasyon si So-hyun at nagawang barilin muna ang nilalang. Pagkatapos noon, muling nagtipon ng lahat ng estudyante habang sina Lee at Wonbin ay nagbilang ng mga bangkay at kinuha ang ilang alaala mula sa mga nasawing sundalo. Ipinaliwanag ni Lee na kapag bumagsak ang mga bilog, nahahati ito at nagiging mga maliliit na predator at ang mga estudyante ay sinasanay upang patayin ang mga ito. Bigla niyang narinig ang isang kakaibang ingay kaya naghanda ang lahat sa kani-kanilang posisyon bago ihagis ni Lee ang kanyang helmet bilang pain. Nang may lumabas, napansin ni Lee ang kamay ng tao at sinigawan ng mga estudyante na huwag magpaputok. Ngunit dahil sa takot ay nagpaputok si Esol. Ang kamay ay pagmamay-ari pala ni Hirok at Taemin na nakaiwas sa mga bala sa tamang oras. Pagbalik ng grupo sa paaralan, nagtanong ang ibang mga estudyante kung ano ang nangyari sa kanila. Naalala ni Lee kung paano siya tumutol noon sa paggamit ng mga kabataan bilang mga sundalo, ngunit sinabi ng kanyang nakatataas na mas mabuting sanayin sila at bigyan ng pagkakataong lumaban. Labis na nabalisa ang mga mag-aaral sa kanilang naranasan kaya nagsimula silang mag-empake upang umuwi. Pinigil sila ni Lee at ipinaalala na mapanganib sa labas at ang paaralan ang pinakaligtas na lugar. Dahil nagdududa ang lahat, tinanong ni Lee kung ano ang mangyayari kapag inatake ng mga bilog na nilalang ang kanilang mga tahanan kung hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkaalis ni Lee, nagkaroon ng pagtatalo dahil may ilan na gustong umalis habang ang iba na may naniniwalang masyadong delikado. Nagpasya silang bumoto at ang panalo ay ang pag-uwi. Napansin ni Ilya na nais manatili ni Yang So kaya sinampal niya ito. Dahil dito, pinuna siya ni Yoo-jong sa pagsisinungaling tungkol kay Yang Hoon. Nang magsimulang insultuhan ni Ilya si Yang Hoon, sinampal siya ni Yoo-jong at pinigilan ng ibang lalaki upang hindi pa lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Bora na panganib si Esol para sa lahat at dapat siyang paalisin, ngunit ipinagtanggol siya ni Nara. Nagbago ang tono ng usapan ng mapagtanto ng mga estudyante na ginagamit lamang sila ng mga matatanda sa pamamagitan ng pangako tungkol sa kanilang kinabukasan sa kolehiyo. Muli silang bumoto, at tulad ng dati, pinili pa rin ng lahat na umalis maliban kay Yang So. Dahil dito, nawala ng kontrol si Ilya at inatake siya. Habang pinipigilan siya ng ibang lalaki, lumuhad si Sun Yi at nakiusap kay Yang So na pumayag na lamang. Pagkaraan noon, sinabi ni Yoo-jong at Yang Shin kay Lee na bumoto ang buong klase upang umalis. Subalit ipinaalam ni Lee na wala na silang uuwi ang bahay dahil gaya ng ibang tao sa lungsod, nailikas na rin ang kanilang mga magulang. Nakiusap ang mga kabataan na dalhin sila sa mga kanlungan, ngunit ipinaliwanag ni Lee na sundalo na sila ngayon at ang mga sundalo ay hindi basta-basta umaalis kapag gusto nila. Kinagabihan, mas mahigpit si Lee kaysa dati sa pagsasanay at hindi na halos kayanin ng mga estudyante, ngunit pinilit pa rin niya silang magpatuloy.
Pagkatapos ng pagsasanay, nagbahagi si Wonbin ng ilang merienda at pinaalalahanan silang gusto lamang ni Lee na mabuhay sila. Samantala, sinuri ni Lee ang bilog na nahulog sa paaralan at naalala kung gaano kahirap para sa militar ang makagawa ng sandatang makakapatay sa mga nilalang. Matapos ang maraming bigong pagsubok, natuklasan nilang ang tanging epektibo lamang ay ang bala na gawa sa depleted uranium. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang ang kanilang bala at mga sundalo, kaya napilitan silang gamitin ang mga estudyante. Pagkatapos ng hapunan, palihim na nagtipon ng mga estudyante upang magplano ng pagtakas, ngunit kailangan muna nilang malaman kung nasaan ang kanilang mga magulang. Pumili sila ng 4 na lalaki na palihim na gumalaw at nagtungo sa banyo, kung saan tinanggal nila ang bakal sa bintana. Ginamit nila ang isa bilang tulay upang makalabas sa bintana at makarating sa kalapit na gusali. Patuloy silang naglakad ng palihim sa paligid ng paaralan, ngunit nakalikha ng ingay ang isang lalaki kaya kinailangan niyang ilihis ang atensyon ng 2 sundalo, at nauwi ito sa pagtakas. Agad silang hinabol ng mga sundalo at nahuli sa ilang segundo lamang. Pinarusahan ni Lee ang buong klase sa pamamagitan ng mabigat na ehersisyo habang ipinaliwanag na ang pagtatangkang tumakas ay itinuturing na pagtakas sa tungkulin na maaaring humantong sa pagpapabaril. Kinagabihan, pinag-usapan ng mga estudyante kung talagang babarilin sila ni Lee o tinatakot lamang sila upang manatili. Walang gustong sumugal kaya naisip ni Yang Shin ang isang plano. Kinaumagahan, ipinalaganap ng grupo sa ibang mga klase ang tungkol sa mga nilalang at ang pagkamatay ni Yang Hun at Yoon Yang. Dahil dito, gustong umalis ng lahat ng estudyante sa gusali kaya nagsitakbuhan sila papunta sa pasukan at napilitang bumuo ng harang ang mga sundalo upang pigilan sila. Ngunit kahit ang pagpapaputok ng babala ay hindi nakapagpatahimik sa kanila, biglang bumagsak ang isang bilog sa likuran nila. Paglabas ng mga maliliit na nilalang, agad na nagpaputok ang mga sundalo, ngunit napakarami ng mga halimaw kaya nagsimulang mamatay ang mga mandirigma. Nagtakbuhan ang mga estudyante sa takot ngunit hindi sila sapat na mabilis kaya may ilan ding napatay. Isa pang bilog ang bumagsak at naglabas pa ng mas maraming nilalang, dahilan upang maging mas mahirap ang pagtakas. Umakyat ang isang grupo ng sundalo sa bubong ng paaralan at nagpaputok mula sa itaas upang magbigay ng suporta, ngunit isa pang bilog ang bumagsak sa ibabaw nila. Patuloy na namamatay ang mga estudyante at sundalo sa iba't ibang panig, ngunit hindi sumuko si Lee. Niligtas niya ang mga kabataan habang pinaalalahanan silang magpakatatag. May isang sundalo na pumasok sa sasakyan at tumangging pagbuksan ang kanyang kaibigan bago umalis, halos mabundol ang ilang estudyante. Ngunit biglang tumalon ang isang nilalang sa bintana at hindi na niya nakita ang daraanan kaya bumangga ang sasakyan. Agad na pumasok ang mga nilalang at pinatay ang driver. Habang patuloy na may namamatay, napatigil si Ilya sa pagkagulat at kinailangang hilahin palayo ni Chiyol. May mga estudyanteng nagtangkang magtago sa isang tolda, ngunit sinira ng mga galamay ng mga nilalang ang tela upang maabot sila. Tumakbo si Wonbin at binaril ang mga halimaw upang makatakas ang karamihan, ngunit nadakip at napatay si Woo-taek bago pa man niya mailigtas. Dahil dahan-dahan na kinakain ng mga nilalang si Woo-taek, pinatay siya ni Wonbin upang matapos ang kanyang paghihirap. Samantala, nadakip din ng isang nilalang si Yang Shin kaya hinampas ito ni Sol gamit ang isang kahon habang halos mabaliw sa takot. Nakakita ng baril si Nara at sumali sa labanan, walang takot na nagpaputok upang mailigtas ang kanyang mga kaklase. Sa huli, nakatakbo ang mga nakaligtas papasok sa paaralan bago bumagsak ang isa pang bilog na tuluyang hamarang sa pasukan. Agad na binarikadahan ng mga estudyante ang pinto gamit ang mga muebles at iba pang bagay bago sila tumakbo upang magtago sa mga silid-aralan. Ipinadala sila ng mga sundalo sa kanilang mga dormitoryo upang maghanda at kumuha ng karagdagang bala. Pagkatapos ay nagtungo ang grupo sa likurang bahagi ng paaralan at napansin nilang patuloy pa ring bumabagsak ang mga bilog. Nakakalat ang mga bangkay sa paligid at nilalapan ng mga nilalang. Hinati ni Lee ang mga estudyante sa 2 grupo at iniutos na tumakbo sila patungo sa 2 magkaibang track habang ang mga sundalo, kasama sina Nara at Jangso, ay nagbibigay ng depensa. Nagsimulang tumakbo ang lahat habang ang 4 na taga-baril ay nagpapabagsak ng mas marami pang mga halimaw hanggang sa marating nila ang mga track. Sa sandaling yun, isang helikopter ang bumagsak mula sa langit at nang makita ito ay nagkaroon ng matinding pagkabigla si Sun Yi, tumangging sumakay sa sasakyan. Papalapit na ang 2 nilalang mula sa likuran at sinubukan ni Isol na barilin ang mga ito ngunit hindi gumagana ang kanyang baril. Mabuti na lamang at napatay pa rin ito ng kanyang mga kasama. Pilit na isinakay si Sun Yi sa truck habang nadulas naman ang huling babae at napilayan ang kanyang paa. Papalapit pa ang mas maraming helikopter ngunit inaatake rin sila ng mga nilalang. Umalis na ang mga truck habang naiwan si Wonbin. Hindi rin nakasakay ang sugatang babae at hindi siya napansin ni Lee, kaya sinalakay siya ng mga nilalang at pinatay. Nang marinig ni Lee ang nangyari, pinahinto niya ang truck ngunit naabutan siya ni Wonbin at ipinaalala na huli na ang lahat. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mga truck upang makatakas habang sa lungsod, patuloy na bumabagsak ang mga bilog at nagdudulot ng matinding pagkawasak. Makalipas ang ilang oras, nagmamaneho na ang mga truck sa kabundukan.
Biglang tumagilid ang isa sa mga sasakyan nang matuklasang may isang nilalang na sumunod sa kanila. Pagkatapos patayin ng mga driver, pumasok ito sa loob upang atakihin ang mga kabataan. Agad silang nagpaputok at napatay ang mga nilalang. Walang estudyanteng namatay ngunit malubhang nasugatan si So-yeon. Habang nilalagyan ng benda ang sugat ni So-yeon, sinuri nila ang kanilang mga baril at napagtanto nilang wala na silang bala. Napansin din nilang kakaunti lamang ang mga bilog sa lugar na iyon, na nangangahulugang sadyang tinarget ng mga nilalang ang mga lugar na matao. Nakakita si Yang Shin ng mapa at natuklasan na 20 kilometro pa ang layo ng kanlungan. Gayunman, napagkasundoan ng mga estudyante na hindi nila kayang maglakad ng ganoon kalayo dahil sa sugat ni So-yeon at sa matinding init, kaya nagpasya silang maghintay ng tulong. Ilan sa kanila ang naglibot at nakakita ng isang gusali kaya nagpasya silang doon muna magtago. Bago umalis, gumuhit si Yang Shin ng palaso sa truck na nakaturo sa direksyon ng bahay. Sa loob ng gusali, hindi gumagana ang telepono ngunit may umaagos namang tubig. Mayroon ding mga tangke ng likidong nitrogen at isang truck sa garahe, ngunit walang marunong magmaneho. Nakakita si Junhee ng isang pakete ng ramen at itinago ito para sa sarili dahil wala nang makitang pagkain ng iba. Nakakita rin sila ng first aid kit at sinubukang tulungan si So-yeon na patuloy na nilalagnat. Samantala, nakarating naman ang kabilang truck sa kanlungan at labis na nabigla si Lee nang malamang wala pa rin ang unang sasakyan. Daang-daang bangkay ang inililipat sa paligid at nag-aalala ang mga estudyante na baka ganoon din ang sinapit ng kanilang mga kaibigan. Nakiusap si Lee sa kanyang nakatataas na payagan silang sagipin ang mga nawawalang kabataan ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan. Dahil dito, nilapitan ni Wonbin ang isang sundalo upang ilihis ang atensyon nito at nakawin ang susi ng truck habang naghahanda si Lee sa pag-alis. Narinig ito ng mga estudyante at pumayag silang sumama maliban kay Yang Soo. Nang marinig ni Lee ang isang ingay, pinahinto niya ang truck at natuklasan ang mga estudyante na nakaupo sa likod. Tinangkang pigilan sila ni Lee na manatili ngunit napaniwala nila siya na isasama sila. Bumalik sa lumang gusali, palihim umalis si Junhee upang kainin ng mag-isa ang ramen. Sa sandaling yun, nakita niya ang isang nilalang at agad na tumakbo pabalik sa kanyang mga kaibigan. Hinabol siya ng nilalang kaya nagtiyak ang buong grupo na magtago sa loob at barikadahan ang pinto. Nang gumapang ang nilalang sa ventilator, lumipat ang mga kabataan sa ibang silid at muling inlock ang pinto bago tumalon ang nilalang. Karamihan sa mga bintana ay may rehas ngunit may isang basag kaya inilipat nila ang mga muebles upang harangan ito. Patuloy na gumagalaw ang nilalang mula sa bintana papunta sa harapang pinto, naghihintay na lumabas sila. Pagdating ng gabi, lumala ang kalagayan ni So-yeon. Bumalik ang lagnat at nana ang kanyang sugat. Wala silang magawa kundi gamitin ang truck, kaya nagboluntaryo si Cheol na lumabas upang humanap ng daan palabas. Tahimik siyang gumalaw habang binabantayan ng nilalang at natagpuan ang isang bintanang maaari nilang daanan palabas sa likod, ngunit kailangan niya ng mga kasangkapan upang buksan ito. Nakatawid siya sa garahe at nakakita ng isang kasangkapan, ngunit sapat na ang maliit na ingay upang makuha ang atensyon ng nilalang. Nakita siya ni Cheol sa salamin at nagawang umiwas sa pag-atake. Naghagis siya ng isang timba upang ma-distract ito at tumakbo palabas upang tamaan ito gamit ang pinto ng garahe. Hinabol pa rin siya ng nilalang kaya nagmadali ang iba na buksan ang pinto at tulungan siyang makapasok bago muling isara. Binuksan ni Yang Shin ang telebisyon upang lumikha ng ingay para marinig at isipin na nandyan pa sila habang tumatakas sila sa pamamagitan ng bintana gamit ang kasangkapan ni Cheol. Habang palihim silang gumagalaw, nagsimulang pamalya ang telebisyon at narinig ng nilalang ang kanilang paglabas kaya naghanda ito upang umatake. Habang sinubukang itulak ng ilang lalaki pabalik ang nilalang papasok sa ventilator, nagmadali naman ang iba papunta sa garahe dala si So-yeon at kailangan nilang hanapin ang susi ng truck. Binalibag ng nilalang ang mga lalaki na nagtakip sa kanilang sarili gamit ang isang karatula. Sa malaking pagsisikap nakuha nilang ma-dislocate ang nilalang at tumakbo upang sumama sa iba at tuluyang malak ang pinto. Nang makuha ang susi, nag-away sila kung sino ang magmamaneho at nahulog ang susi na hindi maabot. Nagsisimula nang pumasok ang nilalang sa pamamagitan ng butas sa bubong kaya sinabi ni Yang Shin na may dapat iwan bilang pain kung hindi ay hindi sila makakalabas. Inisip niyang si So-yeon ang iwan, subalit gusto ng iba na patas kaya idinaan nila sa kapalaran gamit ang stake. Natalo si Hirok ngunit nagboluntaryo si Jang Soo na gawin ito sa halip. Isang flashback ang nagpapakita sa kanya na nagre-record ng video para sa kanyang mga magulang at inihayag na sundalo ang kanyang ama. Kaya binigyan siya nito ng payo tungkol sa mga sakripisyo at pagiging tinaguriang kontrabida upang iligtas ang grupo. Samantala, tumawid sina Lee at ang iba pa sa lungsod at nakita ang lahat ng kamatayan at pagkasira. Sa kalaunan natagpuan nila ang nabagsakang truck ngunit bago nila ito mailipat, may nakita silang mga nilalang malapit doon. Agad silang nagpabaril at napatay lahat ang mga ito sa loob ng ilang minuto. Sa garahe, nakuha ng grupo ang mga susi habang lumabas si Jang Soo at nagsimulang gumawa ng ingay gamit ang isang timba ng pintura. Lumitaw ang nilalang sa bubong at sinimulan siyang habulin sa paligid. Umalis na ang truck at naiwan si Jang Soo kasama ang nilalang.
Makaraan ng ilang milya, huminto ang grupo at napagtanto na nawawala si Hirok. Malapit sa gusali nagpapatuloy ang habulan at naipit si Jiang Su. Nang tumalon ang nilalang para umatake, pinabagsak ito ni Hirok gamit ang nitrogen mula sa mga tangke at pinatay ito. Sinubukan nilang umalis ngunit sinalpak sila ni Lee dahil may mas maraming nilalang na paparating. Pinabaril ni Lee at Nara ang mga ito at sa huli na iligtas ang lahat. Kinabukasan bumalik si Lee at lahat ng estudyante sa kampo. Handang kulitin ng mga kabataan si Jiang Su dahil hindi siya sumama, ngunit ipinagtanggol siya ni Won Bin. Sinalakay si Lee ng kanyang nakatataas na umuupong commander, na kumuha ng kanyang baril ngunit sinabi na paparusahan lamang siya kung mangyari muli. Sa mga sumunod na ilang linggo, kailangang masanay ng mga kabataan ang kanilang sarili sa buhay militar. Gumaling ang sugat ni So-yeon at kailangan niyang sumama sa iba sa gawaing bahay. Pinalitan nila ang kanilang uniforme ng paaralan ng uniforme ng hukbo at tumutulong sa pagsasaka ng kanlungan. Teenager pa rin sila kaya nag-aaway pa rin sa mga walang kabuluhang bagay. Pagod na si Youyang sa pagpapanatili ng disiplina. Patuloy na nabibigo si Esol sa mga pinakamadaling gawain at sinabihan siyang huminto ni Bora, kaya muli kinuha ni Nara ang pagtatanggol para sa kanya. Natalo lamang ng militar ang 20% ng mga bilog at nawala ang 50% ng kanilang mga sundalo. Karamihan sa mga bilog ay nakakalat malapit sa mga lugar na maraming tao dahil tila kumukuha ng sustansya ang mga nilalang mula sa mga tao. Natuklasan nilang mahina ang mga predator laban sa lamig, kaya ngayon ang United Nations ay sumusulong sa pagbuo ng mga sandatang cryogenic. Gayunman ipinunto ng commander na patuloy ang pag-atake ng mga bilog at hindi nila kayang maghintay hanggang maging handa ang mga bagong baril, kaya dapat gamitin ng mga estudyante upang magsagawa ng counter-attack. Ipinahayag ni Lee sa mga estudyante na aalis sila kinabukasan para sa isang espesyal na misyon upang patayin ang mga bilog na nilalang sa karatig na lugar. Bilang gantimpala, papayagan silang umuwi kapag natapos na nila ang kanilang tungkulin. Kinagabihan, sinabi ni Won Bin na dapat hilingin sa mga estudyante na isulat ang kanilang huling habilin, ngunit hindi naglakas loob si Lee na ipagawa yon. Narinig ito ni Youyang at nagpasyang siya na mismo ang magbibigay ng mga papel, na sinabing isa lamang itong formalidad. Gayunman, nagulat at nagalit pa rin ang lahat, kaya kinailangang ipagtanggol siya ni Jiang Su. Halos mag-away ang mga lalaki at dahil sa sobrang pagod at tensyon, umalis si Youyang sa tolda. Sinundan siya ni Jiang Su at ipinakita ang kanyang pagpapahalaga sa lahat ng ginawa ni Youyang para sa kanila. Nang gabing yun, walang sino man ang nakatulog kaya nauwi silang lahat sa pagsusulat ng kanilang mga habilin. Nang malaman ni Lee at Won Bin ang ginawa ni Youyang, nagpasya silang maghanda ng munting salo-salo para sa mga estudyante gamit ang kakaunting supply na mayroon sila. Sandaling nakapagpahinga ang lahat at nakalimot sa bigat ng misyon. Kinabukasan, itinalaga ang bawat estudyante sa kani-kanilang papel para sa misyon. Binigyan din sila ng 2 detector ng mga nilalang, ngunit pinaalalahanan silang huwag umasa ng lubos dahil hindi pa ito perpekto. Di nagtagal, nakarating sila sa pinakamalapit na bayan, kung saan naisalayan nila muli ang lawak ng kamatayan at pagkawasak. Sa sandaling yun, nakapagtala ang mga detektor ng presensya ng mga bilog na nilalang 300 metro sa South Kanluran, kaya kinailangan nilang mag-ingat sa paglapit. Nakakita si Lee ng laruan na kotse at ginamit ito bilang pain dahilan upang magsilabasan ang mga nilalang mula sa mga gusali. Agad nagpaulan ng putok ang grupo at nagsimulang patayin ang mga halimaw sa bawat sulok. Dahil sa kanilang pagsasanay noong nakaraang buwan, naging mas mahusay na sila sa pakikipaglaban. Ngunit napakarami pa ring mga halimaw at nagsimula nang magpanik ang ilan sa mga estudyante, kaya kinailangang saluhin sila ng iba. Kalaunan, napagtanto ng mga nilalang na hindi nila mabasag ang depensa ng grupo, kaya nagtago muli ang mga ito sa loob ng mga gusali. Bigla na lamang tumalon ng isang halimaw mula sa likuran at halos marating si Lee, ngunit agad itong nabaril ng grupo nang pumasok ito sa loob ng kotse. Hindi matukoy ng mga detector ang iba pa, kaya inutusan ni Lee ang lahat na maghanap sa bawat bahay hanggang sa masiguro nilang patay na ang lahat ng nilalang. Naghiwa-hiwalay ang grupo upang maghalughog sa mga gusali, nakakita sila ng mga halimaw at muling nagbukas ng putok. Dahil sinusubukan na ngayon ng mga halimaw na tumakas, mas mahirap na silang tamaan. Nang makakita ang isang detector ng mga nilalang sa paligid, biglang nahulog mula sa itaas ang isang antena ngunit nakaiwas sila sa tamang oras. Ang mga pinakamahusay na Mama Meryl ay nanatili sa bubungan upang magbigay ng suporta bilang mga sniper. Sinimulan ng grupo ang habulan sa mga nilalang sa buong bayan, determinado na walang makaligtas. Sa loob ng isang bahay, nakarinig ng ingay si Won Bin at naghanda sa pagpapaputok, ngunit natuklasan niyang isa pala yung nakaligtas na nagngangalang Yansa. Dinala nila ito palabas, at nang makita ni Yansa ang mga bangkay ng kanyang mga kaibigan, hindi niya nakayanan at nawalan siya ng malay. Nakakita rin si Lee ng 2 karagdagang nakaligtas at matagumpay silang nailigtas ng grupo. Pagkatapos mapatay ang lahat ng halimaw, nagtungo sila sa pinakamalapit na silungan, ngunit nadiskubre nilang sinalakay na rin ito ng mga nilalang. Wala nang bakas ng mga halimaw, ngunit wala ring natirang buhay na tao.
Habang tinitingnan nila ang mga bangkay, napaisip ang grupo kung ligtas pa ba ang kanilang mga pamilya sa ibang silungan. Ipinahayag ni Nyansa at ng kanyang mga kasamahan na dapat ay magdadala sila ng mga supply sa lugar na iyon, ngunit bigla silang inatake at iniwan ang kanilang commander. Naisip ni Lee kung paano natagpuan ng mga nilalang ang silungan at napagtanto niyang mas matalino ang mga ito kaysa sa inaakala nila. Habang kinokolekta ng mga estudyante ang mga katawan at kinikilala ang mga ito, nagreklamo si Bora kay Lee tungkol kay A-Soul, ngunit sinabihan siyang huwag mag-alala. Narinig naman ito ni A-Soul. Kinagabihan habang kumakain, napansin ni Yujong na umalis si Yanse sa mesa na walang anumang emosyon sa mukha kaya sinundan niya ito. Kinuha ni Yanse ang isang baril at nagtangkang wakasan ng sariling buhay, ipinaliwanag niyang humingi ng tulong ang kanyang mga kaibigan ngunit siya ay tumakbo palayo. Habang sinusubukan siyang pigilan ni Yujong, dumating si Lee at nangakong poprotektahan ang lahat. Ngunit hindi na nagtitiwala si Yanse sa mga matatanda at sinisi sila sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan, kaya nagputok siya ng baril. Dumating si Wonbin sa tamang oras at ginamit ang kanyang katawan bilang panangga para sa kanyang leader. Narinig ng ibang mga estudyante ang putok at agad na tumakbo upang tulungan si Wonbin, habang si Yanse naman ay muling bumagsak at nagkaroon ng isa pang matinding pagwawala. Tinamaan lamang sa balikat si Wonbin, kaya agad siyang nagising at sinigurado sa lahat na maayos siya. Sinubukan ni Lee na makipag-ugnayan sa base ngunit hindi gumagana ang radyo, kaya inihayag niyang babalik sila kinabukasan. Sa bubungan, nagbabantay sina Nara at Cheol nang biglang mapansin ni Nara ang mga nilalang na nasa itaas ng mga gusali ng lungsod. Gamit ang mga Durban, nakita nilang nagliliwanag ang mga ito na parabang nagpapadala ng mga Zenya sa mga bilog sa kalangitan bago umalis. Agad silang tumakbo upang ipaalam ito kay Lee, at napagtanto niyang ito pala ang paraan kung paano nalalaman ng mga bilog kung kailan at saan sila aatake. Ang maliliit na nilalang ay nagsisilbing mga tiktik. Sinuri ni Nara ang direksyong tinahak ng mga ito sa mapa at napagtanto ng grupo na ang mga nilalang ay aatake sa isa pang silungan, kaya nagkaisa silang lahat na kailangang tumulong. Kinabukasan, bumuo ng plano si Lee. Nais niyang akitin ang mga nilalang papasok sa gusali ng unibersidad at pasabugin ang mga ito gamit ang mga bombang gawa sa dinamita at uranium na naubos na ang lakas. Matapos nilang magpagod sa paggawa ng mga bomba, nagkalat ang grupo sa unibersidad upang ilagay ang mga ito sa tamang lugar. Pinaganya rin nila ang generator upang magamit ang mga kamera ng seguridad. Sa kasamaang palad, mas mabilis gumalaw ang mga nilalang kaysa sa inaasahan at hindi natapos ng grupo ang paglalagay ng lahat ng bomba. Pinatunog nila ang sirena ng unibersidad at mga alarma ng sasakyan bilang pain habang tumatakbo sila sa paligid ng gusali upang isara ang lahat ng pinto at bintana. Napakabilis gumalaw ng mga halimaw kaya kinailangan ng mga estudyante na tumakbo upang iligtas ang sarili. Hindi pa handa ang mga bomba kaya voluntaryong nagpaiwan si Lee upang tapusin ang trabaho at pinilit ang lahat na lumikas nang wala siya. Pagkapasok ng grupo sa isa pang gusali upang magtago, sinimulan ng mga nilalang ang paglusob sa unibersidad. Natapos ni Lee ang mga bomba at tumakbo sa paligid habang binabaril ang mas maraming nilalang hanggat maaari habang naghahanap ng daan palabas. Kahit mahayla pa siya ng mga ito sa binti gamit ang kanilang mga galamay patuloy pa rin siyang lumaban. Sa kasamaang palad, napakarami ng mga ito at hindi niya kayang patayin lahat. Kaya nagtangkang tumakas si Lee sa pamamagitan ng pagtalon mula sa balkonahe, ngunit nasugatan ang kanyang binti. Nang maubos na ang kanyang bala, nagtago siya sa isang silid at gumamit ng radyo upang magpaalam sa grupo. Nais siyang iligtas ng lahat, ngunit pinaalalahanan sila ni Lee tungkol sa kanilang misyon. Sa gitna ng mga luha at pag-aatubili, pinindot ni Yujong ang detonator, pinasabog ang unibersidad at pinuksa ang lahat ng nilalang sa loob. Dito nagtatapos ang unang season ng serye. Abangan ang ikalawang bahagi ng series na to. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.